Hello parents and learners! Kamusta po? Ngayon po ay ikatlong markahan na natin ng music. So, wala pa pong nadating na mga modules. Nagpapasalamat tayo sa Negros Oriental dahil pinahiram tayo ng module nila. At ito rin po yung isa sa ginagamit naming batayan sa pagsulat ng script sa DepEd TV. Okay po, so ito naman po ay part 1 ng ating pag-aaralan sa week 1. Dahil gagawin ko rin po yung ating pivot lip. Yung lip na ginagamit ng mga bata natin. Dito po kasi sa District of Liliw, wala pang dumadating na module. So, lip po ang ginagamit. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod pang videos. Meron din tayong tutorials from grades 1 to 6 ng music week 1. And next week, syempre, music week 2 na tayo. Okay, so ngayon, week 1 muna. Ang pinagbabatayan natin sa paggawa ng lesson ay MELC or Learning Competencies. Ang una, ang sabi doon, identifies orally and visually the introduction and coda of musical piece. So, dalawa lang po ang dapat nating maunawaan dito. Yung introduction at yung coda. Ano ba yon? So, kailangan natin na malaman siya orally sa pakikinig at kailangan matukoy natin, makita natin sa isang musical piece kung ano ba yung introduction or intro na sinasabi at coda. When we say orally or oral means pertaining to hearing. Ano po? Pertaining to hearing, some people learn well using their oral skills, which means they can hear something and remember it easily later. Kapag narinig nila, mas mabilis nilang mauunawaan. The root word of oral is the Latin word meaning pertaining to the ears or oris. Okay po. So, ang sabi dito sa module ng Negros Oriental, sa alinmang awitin, mas mainam na may bahaging naghahanda o introduction ang tagapakinig. Sa katapusan naman ng awitin o tugtugin, may karagdagang idea ang kompositor upang magkaroon ng isang magandang pagtatapos ng awit o awitin, tugtugin na tinatawag nating coda. So, meron na kayong idea kung ano yung introduction at kung ano yung coda. Panimula at panapos na awit. Okay, ang sabi, ang intro ang nagtatakda ng mood ng kanta at pitch ng awitin kung ito ay mataas ba o mababa. Diba? Kapag narinig natin yung intro, alam nyo na kung abot nyo ba o hindi nyo abot. Kung mataas ba sa inyo o mataas o mababa pa para sa inyo. Kung panlalaki yung sound o kaya ng babae. So, kung ang tula ay binubuo ng mga taludtod, ang musika naman ay may musical phrases na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea. Ano ba yung musical phrases? Sa musika, ang pagsasama-sama ng mga note at rest ay humahantong sa pagbubuo ng isang melodic at rhythmic phrase na siyang nagiging mahalagang bahagi ng isang likhang musika. Okay, ito ang layunin. Sa katapusan ng module na ito, ay naasahang matutukoy natin yung introduction, coda, antecedent phrase, consequent phrase ng isang awit. Ano ba yon? Nasusuri ang magkahawig at magkaibang musical phrase na pahahalagahan ng lubos ang anyo ng payak na awit, pagkakaiba at pagkakatulad ng bahaging bumubuo sa awit. Panuto, gawin ang direksyong ibinigay sa bawat bilang ng maayos at sagutin ang mga katanungan. O bago muna yan, ano muna yung kahalagahan ng intro? Anong kahalagahan ng intro? Mahalaga ang intro mga bata dahil dito nakasalalay kung ipagpapatuloy ba o titigil na lamang sa pakikinig ang isang tagapakinig ng isang awit. Bakit? Dahil kung sa intro pa lamang palpak na, magulo na, sa palagay ninyo magpapatuloy pa ba ang tagapakinig sa isang buong awitin? Tutuloy niya bang pakinggan ang isang buong awitin, di ba? So, ang intro, naguhudyat siya kung maayos ba ang arrangement ng isang song or mababa o mataas. Marahil hindi na ipagpapatuloy ng tagapakinig kung una pa lamang magulo na or hindi niya na maunawaan. So, ang dapat niyong tandaan mga bata, ang introduction, maririnig siya makikita sa unahan.
ng isang awit. Samantalang yung koda naman, maririnig siya sa bandang hulihan o dulong bahagi ng awit. Ito rin ang nagbibigay ng ibang tunog o yung palabok-palabok na sinasabi upang mabigyang ng kulay ang isang awitin. Yun yung koda. Kasi hindi pinaliwanag dito masyado sa module. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo. So, yung koda naman, bahagi siya ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing pangwakas o panapos na bahagi ng isang komposisyon. Okay. So, gawin natin yung direksyon. Awitin natin yung bahay kubo ng tuloy-tuloy na walang hingahan. Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Anong napansin nyo sa inyong pag-awit? Ano kaya ang nais mong gawin? Lahat tayo gusto nating huminga, diba? Sinabayan nyo ba ako sa pag-awit? Yon, napansin nyo na gusto nyo huminga, diba? Bakit nabibitin kayo? Muli itong awitin at itaas ang kamay sa bahaging dapat kang huminga. Kakantahin na lang ni Ma'am Roma. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Ilang beses kang huminga? Maraming beses tayong huminga, di ba? Para hindi tayo mabitin sa ating pag-awit. Okay, so yun ay exercise lang. Alamin natin kung anong direksyon ng tono ang mga ito. Ito ba ay pataas na pahakbang, pababang pahakbang, palaktaw na pataas o palaktaw na pababa? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. O sabayan niyo ako ha. Okay, ayan. Number 1, ito ay pataas na pahakbang. Bakit sinabing pataas na pahakbang? Ayan, no? Do, re, mi, fa, sol, la. Ti, do. Wala siyang laktaw. No? So, ito ay pataas na pahakbang. O, bago tayo magsimula, tayo muna ay magbalik-aral. Okay? Pagkatapos natin mag-exercise, tayo naman ay magbabalik-aral. Alamin ang direksyon ng tono kung pataas na pahakbang, pababang pahakbang, palaktaw na pahakbang, o palaktaw na pababa. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, ito kaya ay pataas, pababa, o palaktaw? Okay, so makikita natin na wala siyang laktaw, kaya ito ay pataas na pahakbang. Next, number 2, wala rin laktaw, nagsimula sa mataas, pababa, pababang pahakbang. Next, pataas na palaktaw. Bakit natin nasabing pataas na palaktaw? Dito ang do, diba? Do, re, mi. Nagsimula sa fa, so, wala. Ayun. La naman. La, ti, wala rin. Do. Ayan. So, ito ay palaktaw. Dahil hindi sunod-sunod yung sofa silaba. Okay, so pataas na palaktaw, ito naman, ganun din. Nagsimula sa mataas, pero palaktaw, pababang palaktaw. Okay, para sa ating unang pagsasanay, suriin ang kanta na nasa ibaba. Ang pamagat nito ay Ohoy Alibangbang. Bilugan natin yung introduction at ikahon ang koda ng musical score ng awit sa ibaba. Okay, para sa introduction, pakinggan muna natin yung song. Ayan, ngayon napakinggan nyo na yung song. Bilugan na natin kung nasaan yung
introduction. So, ito ang ating introduction. At ang koda naman ay ito. So, lalagyan din daw natin ito ng square. Okay. Okay, sabi ko sa inyo kanina, malalaman natin kung ang koda, ito nga pala yung symbol ng koda. Yan, ang symbol ng koda. Ayun, nakita nyo ba? Ayan. Kaya nakita natin yung panapos na awit dahil yun yung symbol ng koda. Nakikita natin yan sa bandang hulihan. Katulad na sinabi ko kanina. Ito pala ang salin sa Pilipino. Ohoy, paro-paro, kung ikaw ay lilipad, alagaan mo ng mabuti ang ating mga bulaklak. Baka kung sakaling malimutan mo, sayang si gumamela na malaglag sa lupa. Ayan, subukin naman natin dito sa Ugoy ng Duyan. Musical piece na Ugoy ng Duyan. Okay, ilang phrases or ilang musical phrases mayroon ng awit. Pag sinabi nating musical phrases, isang hanay na ganyan. Ayan, binubuo ng mga notes and kasama din yung lyrics. Okay, ano ang karaniwang direksyon ng melody? Ilang musical phrases meron ng awit? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 musical phrases. Ano ang karaniwang direksyon ng melody ng antecedent phrase at consequent phrase? Okay. Hindi natin masyado na ipaliwanag yon. Ang antecedent phrase, mga bata, ito, kung ihahalin tulad natin o ihahambing sa ibang bagay, ang antecedent phrase, ito yung magsisilbi nating tanong. At ang consequent phrase ay magsisilbi nating sagot. Ang antecedent phrase, ito yung parang bitin ka kapag inawit mo. Walang katapusan yung awit. Hindi mo pa nararamdaman na may sagot na doon sa awit mo. Wala pang period. Okay? Sa consequent phrase, sinasagot mo yung tanong doon sa antecedent phrase. Halimbawa, sana'y di magmaliwang dati kung araw. Okay, so yun ang ating magiging antecedent phrase. Nang munti, eto naman yung sagot. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Ito naman yung ating magiging sagot. Ito ang ating consequent phrase. Uulit-uli sa antecedent. Nais kong maulit ang gawit ni inang mahal. Pataas. Karaniwan sa antecedent phrase, mga bata, is pataas. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. So, ito naman yung ating consequent phrase ulit. Ulit, antecedent, consequent, antecedent, consequent. Kung sa ibang bagay, tanong, sagot, tanong, sagot. Okay po? So, ano daw yung karaniwang direksyon ng melody? Ito ay sana'y di magmaliwang dati kung araw, pababa. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, pababa. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, pataas. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan, pababa. So, pantay pababa, pantay pataas. Nabuo ba ang musical idea ng awit kapag pinagdugsong mo ang dalawang musical phrase? Yes. Kapag solo lang siya, parang bitin. Pero kapag pinagdugsong mo itong dalawa, parang may sagot na. Lalo pa kung pinagdugsong mo yung apat, di ba? Isang buong awit na ang mabubuo natin. Nabuo rin ba ang daloy ng himig? Yes po, nabuo ang daloy ng himig. Ayan, ipagpatuloy natin. Ang introduction ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa kabuuan ng pag-awit. Ang koda ay bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas na bahagi ng komposisyon. O kagaya nung kanina, yung una, introduction, dun sa musical piece na tinignan natin. Okay. Ang introduction ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa kabuuan ng pag-awit, katulad ng ipanilawanag ko kanina. Ang koda naman ay bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas na bahagi ng isang komposisyon.
Karaniwang makikita sa huli yon, mga bata. Ang mga antecedent at consequent phrase ay magkakaugnay. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Kasi hindi mabubuo yung isang awit kapag hindi magkaugnay. Kapag pinaghiwalay mo yung antecedent at consequent phrase. Ito ang dalawang phrase na bumubuo sa isang musical idea. Bitin kapag wala yung antecedent, bitin din kapag wala yung consequent. Kadalasan, ang antecedent phrase ay may pataas na himig. At ang consequent phrase naman ay may pababang himig. Ang parirala o phrase ng isang awit ay binubuo ng melody at rhythm na may iba't ibang uri. Kaya tayo ay may iba't ibang nota, sofa-silaba sa isang staff dahil iba't iba ang melody niya na bumubuo sa isang awit. O iba-iba, may pataas, may pababa, at ritmo, yun yung beat ng isang awit. Ang pariralang magkahawig ay binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang mga rhythmic phrase at melodic phrase ay inuulit sa mas mababa o mas mataas na tono. Ang pariralang di magkatulad ay binubuo ng magkakaibang rhythmic phrase at melodic phrase. Ang himig at rhythm ay nag-iiba sa mga naunang phrase o sumasalungat sa daloy ng himig. Karaniwan, mga bata, ang mga magkakatulad na parirala o yung magkakatulad na tono ay karaniwang makikita natin sa mga awiting pambata. At yung mga magkakaibang daloy naman na sumasalungat sa daloy ng himig, ito naman yung mga ibang awit na uso ngayon. Melodic phrase ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang awit. O ano yung tawag sa pangkat ng mga tono at himig na bahagi ng awit? Doon sa musical piece na ipinakita ko sa inyo kanina, ang tawag doon ay melodic phrase. Rhythmic phrase naman ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang awit. Rhythmic phrase naman ang tawag sa pangkat ng mga notes at rest batay sa palakumpasan ng isang bahagi ng awit o komposisyon. Sabi ko sa inyo kanina, yung rhythmic yun yung pinaka-beat ng awit. So, ito ay batay sa mga pangkat ng note at rest doon sa isang komposisyon. Okay, pagyamanin natin ang ating natutuhan. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ang blank ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa isang pag-awit. Ito ba ay coda, introduction, note, or rest? Ang tamang sagot ay introduction or intro. Next, ito ay bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas ng komposisyon. Ang sagot natin, coda, introduction, note, or rest. Ang tamang sagot ay coda. Alin sa sumusunod na simbolo ng coda ng isang awit? Alin sa sumusunod ang simbolo ng coda sa isang awitin? Ang simbolo po ng coda ay ito, bilog na may cross. Ibig sabihin, panapos na awit. Ayan. Number 4, ang introduction ay maaaring maikling himig o blank na tinutugtog bago magsimula ang isang awitin. So, karaniwan tayo ay nakakarinig muna ng instrumental bilang intro. Ang musika ay may mga blank na magkakaugnay na kabubuo ng isang musical idea. Okay, so, musical phrase. Pinubuo ng musical phrase. Ang blank ay may pataas na himig. Ang sagot natin dyan, katulad ng sinabi ko kanina, palaging ang antecedent phrase kadalasan ay pataas na himig. Ang blank ay may pababang himig. Antecedent, coda, consequent phrase, rest. Ang sagot natin ay consequent phrase. Next, ang blank or blank ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang awit. Ito ay melodic phrase.
Blank ang tawag sa pangkat ng mga note at rest batay sa palakumpasan ng isang bahagi ng awit o komposisyon. Ang sagot natin dyan, melody, note, rest, or rhythm. Palakumpasan ay rhythm. Sa musika, ang pagsasama-sama ng mga blank at blank ay humahantong sa pagbuo ng mga melodic at rhythmic pattern. Ang pagsasama-sama ng mga note at rest. Ayan, so yan ang sagot natin dyan. Ayan, basahin at unawaing mabuti ang pahayag. Tukuyin ang salitang inilalarawan o binibigyang kahulugan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Okay, so ito yung mga sagot na pipiliin natin. Simulan na natin. Ang blank ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa awit. Alam nyo na yan. Yan ay tinatawag nating intro or introduction. Dito nyo isusulat. Next, ang blank ay bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos. O yan. Panapos ay tinatawag nating coda. Number 3. Ang mga antecedent phrase at consequent phrase ay syempre magkakaugnay yan. Magkakaugnay. Ang dalawang phrase ay nagbibigay ng buong musical idea. No? Musical idea. Ayan, i-flash ko na lang. Next, number 5. Kadalasan, ang blank ay papataas ang himig. Ito ay antecedent. Next po, ang blank naman ay may pababang himig. Ito yung nagsisilbi nating sagot. Ito ay consequent phrase. Next po, blank ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng awit. Pag sinabing tono, ito yung melody. So, ang tawag natin dyan is melodic phrase. Melodic phrase. Ang keyword dyan ay tono o himig. No. Next, blank ang tawag sa pangkat ng mga note at rest. Pag sinabing note at rest, ito yung yung ritmo kung papaano, yung rhythm ng isang music. So, ito ay tinatawag nating rhythmic phrase. No, puro parirala ang pinag-uusapan natin ngayon. Next, number 9, blank ang tawag sa isang awit kung binubuo ito ng melody at rhythm. Kapag melody na at rhythm, ito na yung tinatawag na buong phrase. Ito na yung parirala. Okay? Sabihin nga, parirala. Number 10. Ang blank ay binubuo ng magkaibang rhythmic pattern. Rhythmic phrase at melodic phrase. Siyempre, magkatulad ba o di magkatulad? Di magkatulad. Okay. Okay, tayahin naman natin. Isulat natin kung tama o mali. Ang coda ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa awit. So, yan ay mali. Dahil introduction yun. Ang at na symbol ay coda. Ito ay mali. Dahil ang symbol ng coda ay ganyan. Ang introduction ay bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas ng komposisyon. Siyempre, mali. Kaya nga natin lalagay sa unahan dahil ito ay hudyat ng pagsisimula. Ang musika ay may mga musical phrase na magkakaugnay at nakakabuo ng isang musical idea. Yun naman ang tamang sagot. Ang antecedent at consequent phrase ay magkakaugnay. Tama o mali? Mga bata? Siyempre, tama. Kaya nga, pinagsasama dahil sila ay magkaugnay. At sabi ko kanina, di ba, hindi pwedeng paghiwalayin. Ang antecedent phrase ay may papataas na himig. Tama o mali? Tama. Ang consequent phrase ay may pababang himig. Tama, ito yung nagsisilbi nating sagot.
Ang pagsasama-sama ng mga notes at rest ay humahantong sa pagbuo ng isang melodic at mga rhythmic phrase. So, yan ay tama. Ang melodic phrase ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang awit. Number 9, ito ay tama. Next, bilang panghuli, rhythmic phrase naman ang tawag kapag ang pangkat ng note at rest ay sabi ko sa inyo, palakumpasan ang keyword dyan, tsaka yung note, tsaka rest. Ito ay rhythmic phrase. Yes, tama po. Okay, nakakuha ba kayo ng 10, 9, o 8? Okay. Sige, pwede nyo ulit-ulitin yung video para inyong ma-retain sa utak nyo kung ano yung aralin natin ngayon. Actually, doon sa MELG, ang pinaka-topic lang is coda and intro. Pero maganda rin itong nakuha natin dahil malawak siya. Ayan. So, maraming salamat. Marami kayong natutuhan sa ating aralin sa week 1 ng Music 4, quarter 3. At wag bibitiw dahil meron pa tayong part 2. Yun naman yung ginagamit natin sa aming distrito, yung lip, pivot. Okay? Pero meron pa rin tayong mga videos tungkol dito sa week 1. So, maunawaan natin ang ating aralin. Okay po? So, yun lang ang ating aralin ngayon. Ilalagay ko yung link sa ibaba. Kaya naman, i-like, share, and subscribe na ang ating video para lagi kang updated sa ating mga susunod na video. Okay? Thank you!